Magandang araw sa iyo, aking minamahal na kapatid sa pananampalataya. Sana ay nasa mabuti kang kalagayan ngayon, puno ng kapayapaan sa iyong puso. Sa bawat tibok ng puso natin sa mundong ito, sa bawat pagharap natin sa mga pagsubok at hamon ng buhay, may mga pagkakataong bumubulong ang takot, ang pangamba. Lalo na kapag napag-iisipan natin ang ating mga pagkakamali at ang bigat ng ating mga kasalanan. Sa mga sandaling ito, may tanong na malalim na bumabagabag sa marami, isang tanong na lumilikha ng anino sa ating espiritual na paglalakbay, ni kasalanan ye talaga hindi mapapatawad. Gaano ilin kadalas yan ating pagsisisi? Ang pamagat ng ating usapan ngayon ay maaaring nagdulot ng kaba sa iyong dibdib, o nagpabalik ng mga alalahanin mula sa nakaraan. 7 dosa na tila hindi na mapapatawad kahit libu-libong beses pa nating pagbalingan ang Panginoon. Ito ay isang matinding pahayag, hindi ba? Maaari itong magdulot ng matinding bigat sa ating puso at isipan, lalo na kung minsan ay nakakaramdam tayo ng pagkadismaya sa sarili. Ngunit ako ay narito, hindi para dagdagan ang iyong pasanin, hindi para mas lalo kang panghinaan ng loob, kundi para bigyan ka ng kaliwanagan, ng pag-asa, at ng tunay na pag-unawa sa puso ng Diyos at sa tunay na kahulugan ng kapatawaran at pagsisisi. Sapagkat ang totoo, aking kaibigan, maraming miskonsepsyon, maraming maling akala tungkol dito na nagpapahirap sa ating espiritual na paglalakbay. Maraming nagtatago sa anino ng pagkakasala, naniniwalang sila ay nakagawa na ng isang bagay na hindi na kayang linisin ng kahit na anong luha o panalangin, na sila ay lampas na sa sakop ng biyaya ng Diyos. Ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo, mula sa kaibuturan ng aking puso, na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay isang Diyos ng walang hanggang awa, walang katapusang pag-ibig, at kapangyarihang magpatawad. Ang tunay na tanong ay, handa ba talaga tayo na tanggapin ang kanyang kapatawaran, at ano ang mga pader na ating itinayo na pumipigil sa atin na maranasan ang kanyang grasya? Sa video na ito, bubuksan natin ang mga mata ng iyong puso sa 7 balakid na madalas nating iniisip na kasalanang hindi na mapapatawad. Ngunit hindi ito ang tipo ng kasalanan na pumipigil sa Diyos na patawarin ka. Ito ang mga kondisyon ng puso, mga pader sa ating kalooban, na pumipigil day atin na tanggapin ang kapatawaran na handa niyang ibigay, anumang oras. Kung nararamdaman mo ang bigat ng nakaraan, ang pangamba sa hinaharap, o ang pagkalito sa iyong pananampalataya, kung nararamdaman mo na parang may pumipigil sa iyo na ganap na makalapit sa Diyos, manatili ali. Sapagkat ang mensahe na ibabahagi ko ngayon ay may kapangyarihang magpabago ng iyong buhay, magbigay ng tunay na kapayapaan, at magpakita sa iyo ng daan pabalik sa kanyang presensya, kung saan ay may kumpletong kapatawaran. Ang unang balakid na madalas nating hindi napapansin, at minsan ay kinukubli ng sarili nating pag-isip, ay ang mababaw ay pagsisisi. Ito ay higit pa sa basta lang paghingi ng tawad, aking kaibigan. Narinig mo na ba ang kwento ng isang taong paulit-ulit na nagsasabi ng sorry sa kanyang kapamilya o kaibigan, ngunit pagkatapos ng ilang oras o araw ay ginagawa muli ang parehong bagay na parang walang nangyari? Sa simula, maaaring may bigat at sinseridad ang kanyang salita. Pero sa paulit-ulit na pag-ulit ng walang anumang pagbabago sa gawi o pananaw, unti-unting nawawalan ng halaga ang sorry na yon, hindi ba? Nawawalan ito ng kapangyarihan. Ganoon din sa ating relasyon sa Diyos. Maraming beses tayong nagkakasala, at dahil alam nating napakabait at mapagpatawad siya, basta na lang tayong humihingi ng tawad. Parang nag-cancel lang ng subscription sa isang bagay na ayaw na natin, pero may planong isubscribe ulit sa susunod na pagkakataon. Hindi ito ang tipo ng pagsisisi na nagbubukas ng pinto sa tunay na kapatawaran at pangmatagalang pagbabago. Ang tunay na pagsisisi ay isang radikal na pagbabago, hindi lang ng isip kundi ng direksyon ng iyong buhay. Ito ay hindi lang pagtalikod sa kasalanan, kundi paggagalugad sa kung bakit mo ito ginawa, pag-unawa sa ugat ng iyong pagkakamali, at matinding pagnanais na hindi na ito ulitin. Ito ay ang pagpapasyang bitawan ang lumang sarili, ang mga gawin na lumalayo sa Diyos, at yakapin ang bagong ikaw na nais ng Diyos na maging ikaw.
Ito ang pagbubungkal ng lupa, pag-aalis ng mga ugat ng damo, at pagtatanim ng bagong binhi, na may pag-asa sa sariwang pagtubo at paglago. Kung ang pagsisisi mo ay laging may exit strategy, kung meron kang backup plan para makagawa muli ng kasalanan, marahil ay hindi pa yon ang tunay na pagsisisi na kayang magpabago sa iyo at magdala sa iyo sa ganap na kapatawaran ng Diyos. Ito ay isang paanyaya na suriin ang lalim ng iyong puso. Ang ikalawang balakid ay ang kapangasaan o pag-abuso ay grasya ng Diyos. Ito ay isa sa mga pinakamapanganib na kalagayan ng puso, sapagkat ito ay nagbibigay ng lisensya sa sarili na magpatuloy sa kasalanan sa paniniwalang may safety net ang Diyos at hindi siya magagalit. Isipin mo ang isang bata na sadyang naglalaro sa gitna ng kalsada dahil alam niyang laging nariyan ang kanyang magulang para iligtas siya sa anumang panganib. Sa bawat pag-iwas ng kanyang magulang sa kapahamakan, lalo siyang nagiging kampante at mas matapang na hamunin ang delikado. Ito ay hindi lamang kawalan ng paggalang sa magulang, kundi isang sadyang paglalagay sa sarili sa kapahamakan na maaaring humantong sa trahedya. Ganoon din ang kapangahasan sa harap ng Diyos. Alam nating napakabuti niya na mapagpatawad siya at puno siya ng grasya. Ngunit kung ang kaalamang iyon ay ginagamit natin para sadyang magkasala, at sinasabi sa sarili na, ayos lang yan, patatawarin naman ako ng Diyos, malaki naman ang grasya niya, kung gayon, aking kaibigan, binabaluktot natin ang tunay na layunin at kapangyarihan ng kanyang grasya. Ang grasya ng Diyos ay hindi isang imbitasyon na magpatuloy sa paggawa ng mali. Hindi ito permiso para magpakasasa sa kasalanan. Ito ay isang kapangyarihan na magliligtas sa atin mula sa pagkaalipin sa kasalanan at magbibigay sa atin ng kakayahang mamuhay ng may kabanalan. Nais ng Diyos na tayo ay mamuhay ng may kabanalan, hindi para limitahan ang ating kaligayahan, kundi para makaranas tayo ng tunay na kalayaan, kagalakan, at kapayapaan na matatagpuan lamang sa buhay na nakasentro sa Kanya. Kapag sadyang sinusuway natin ang Kanyang kalooban at inaabuso ang Kanyang kabutihan, unti-unti nating pinatitigas ang ating puso at inilalayo ang ating sarili sa Kanyang presensya, na nagdudulot ng isang espiritual na pagkamanhid at kawalan ng pagiging sensitibo sa Kanyang tinig. Ngayon, ang ikatlong balakid ang pinakamahirap tanggapin at madalas ay pinakamalaking pinagmumula ng takot at pag-aalala, at ipapaliwanag ko kung bakit pagkatapos ng ikalawa. Ito ay ang walang hanggang pagtanggi ay banal na espiritu. Narinig mo na ang mga talata sa Biblia tungkol sa kasalanan laban sa banal na espiritu at maaaring nakaramdam ka ng matinding takot at pangamba. Nakasala ba ako laban sa banal na espiritu? Kung hindi na ba talaga ako mapapatawad? Wala na ba akong pag-asa? Gusto kong maging malinaw dito, aking kaibigan. Ang kasalanan laban sa banal na espiritu ay hindi isang-isang salita na lumabas sa iyong bibig sa isang sandali ng galit, pagkadismaya, o kahinaan. Hindi ito ang iyong pagdududa sa Diyos sa gitna ng matinding pagsubok, o ang iyong mga pagkakamali dahil sa kawalang ingat. Maraming nag-aalala rito, at ang totoo, ang iyong pag-aalala mismo ang patunay na hindi mo pa nagagawa ang kasalanang ito, sapagkat ang pag-aalala ay nagpapakita na ang banal na espiritu ay gumagabay pa rin sa iyo, at may pagkasensitibo pa rin ang iyong konsensya sa Kanya. Ang kasalanan laban sa banal na espiritu ay isang tuloy-tuloy, matigas, at sadyang pagtanggi sa katotohanan ng Diyos, sa Kanyang pag-ibig, sa Kanyang kapangyarihan, at sa Kanyang pagliligtas. Kahit na malinaw mong nakikita at nararamdaman ang ebidensya nito sa iyong buhay at sa mundo. Ito ay ang sadyang pagtanggi sa Kanyang tawag sa pagsisisi, sa Kanyang pag-akit patungo sa Kanya, sa Kanyang pagpapahayag ng katotohanan sa iyong puso, hanggang sa punto na ang puso ay ganap ng tumigas, at hindi na kayang makinig, tumugon, o magbago. Hindi ito ang pagbagsak ng isang sandali, kundi ang patuloy na pagsara ng iyong puso sa presensya ng banal na espiritu na kumakatok, naglalapit sa iyo sa Diyos, at nagbibigay ng kakayahang magsisi. Ito ay ang tuluyang pagpatay sa anumang pagnanais na lumapit sa Diyos, sa anumang kakayahang tumugon sa Kanyang pag-ibig at biyaya.
Hanggat ang puso mo ay may kakayahang maghanap ng Diyos, hanggat may natitira kang pag-asa at pagnanais na magsisi, mayroon kang pag-asa. Sapagkat ang Espiritu Santo mismo ang nagtutulak sa iyo na hanapin siya, at nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan para magbago. Ang Diyos ay patuloy na naghihintay, nag-aanyaya, at nagmamahal. Narito ang ika-4 na balakid, at ito ay ang kawalang pag-asa o despair. Maaaring ito ang pinakamasakit at pinakamabigat na balakid sapagkat ito ay ang paniniwala na ang iyong kasalanan ay napakalaki na, o ang iyong pagkakasalba ay napakalalim na hindi kayang abutin ng kapatawaran ng Diyos. Ito ang bulong ng kaaway na bumubulong sa pinakamadilim na sulok ng iyong isipan, nagsasabing tapos na ang lahat para sa iyo. O, ikaw ay sobrang sira na, hindi ka na kayang ayusin. Wala ka ng halaga. Akala natin, ito ay kababaan ng loob o kaya'y isang realistiko lamang na pagtingin sa ating mga pagkukulang. Ngunit sa totoo, aking kaibigan, ito ay isang mapanlinlang na anyo ng pagmamataas na pinipigilan tayong lumapit sa Diyos. Kapag pinaniniwalaan natin na mas malaki ang ating kasalanan kaysa sa kapangyarihan ng Diyos na magpatawad, nililimita natin ang kanyang omnipotence, ang kanyang walang hanggang awa, at ang sakripisyo ng kanyang anak na si Jesus sa krus. Hindi ba't mas malaki ang Diyos kaysa sa anumang pagkakamali na nagawa natin, o kaya'y anumang kasalanan na pumupuno sa ating kasaysayan? Ang kwento ni Judas Iscariot ay isang halimbawa nito. Nagsisi ba si Judas sa kanyang ginawa? Nagsisi siya sa kanyang pagtataksil, ngunit hindi niya pinaniwalaan na sapat ang kapatawaran ng Diyos para sa kanyang ginawa. Sa kanyang kawalang pag-asa, pinili niya ang kapahamakan. Si Pedro naman, nakapagtatwa rin ng 3 beses sa Panginoon, ngunit pagkatapos ng kanyang pagkakamali, lumapit siya ng may pagpapakumbaba, umasa, at nanampalataya sa kapatawaran ng Diyos. Hindi kailanman nagkaroon ng kasalanan na mas malaki kaysa sa pag-ibig at grasya ng Diyos. Ang totoo, mas mahirap para sa kanya na pilitin kang tanggapin ang kanyang pag-ibig kung sadyang ayaw mong maniwala na ikaw ay karapat-dapat o kayang patawarin, kaysa sa patawarin ka talaga. Ang kawalang pag-asa ang pumipigil sa iyo na umabot sa kanyang kamay at tanggapin ang kanyang biyaya, kahit na handa na siyang ibigay ito sa iyo. Ang Diyos ay laging handang magpatawad. Ngayon, bago tayo dumako sa ika-5, sabihin mo sa comments kung saan ka nanonood at kung ang mensaheng ito ay pumupukaw sa iyong puso. Nais kong maramdaman mo na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Malaking tulong ito para mas maintindihan natin ang ating pamilya dito, at mas makagawa pa ng mas marami pang nagbabagong nilalaman na makapagbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa bawat isa sa atin. Magkakasama tayo sa paghahanap ng katotohanan at pag-asa sa Diyos. Ang ika-5 balakid ay ang pagtanggi ay katotohanan o denye sadyang pagmamali siya ay banal na salita. Ito ay ang sadyang pagbaluktot ng katotohanan ng Diyos, ang pagtanggi sa malinaw na itinuturo ng kasulatan, o ang pagpili na maniwala sa kasinungalingan kahit alam mong ito ay mali sa kaibuturan ng iyong puso. Isipin mo ang isang taong nakatayo sa gitna ng matinding liwanag ng araw, ngunit sadyang isinasara ang kanyang mga mata at iginigiit na gabi. Paano siya makakakita ng daan? Paano siya makakakita ng katotohanan? Imposible, hindi ba? Hindi ka makakakita ng liwanag kung sadyang ayaw mong tumingin, o kung sinasadyang mong baluktutin ang iyong nakikita, pinipili ang dilim sa halip na kaliwanagan. Kapag paulit-ulit nating tinatalikuran ang katotohanan na ibinabahagi sa atin ng Diyos sa kanyang salita, at sa pamamagitan ng banal na espiritu, unti-unti nating sinasanay ang ating sarili sa kadiliman, at nagiging manhid sa kanyang tinig. Hindi ito isang kasalanang nagawa mo dahil sa kahinaan, pagkadulas ng dila, o pagkalito, kundi isang desisyon na gawing sarili mong pamantayan ang mali. At tanggihan ang gabay ng Diyos na siyang tanging makapagbibigay ng tunay na direksyon sa buhay, tunay na kalayaan, at tunay na kapayapaan. Ang puso ng Diyos ay laging bukas, laging handang magliwanag sa iyong landas, ngunit ang ating kalooban ay kailangan ding bukas para tanggapin ang kanyang katotohanan na nagpapalaya at naglilinis.
Kung patuloy mong pipiliing baluktutin ang sinasabi ng Diyos para lang bumagay sa iyong kagustuhan, sa iyong mga bisyo, o sa iyong mga kompromiso, paano kanya magagabayan patungo sa kapatawaran at kapayapaan na matagal mo nang hinahanap? Ang ika-6 naman ay ang matigas niya'y puso o danay patuloy enay pagsuway. Ito ay malapit sa 3 balakid, ngunit mas nakatuon sa pagtutol sa pagbabago sa iyong mga gawi at karakter. Ito ay ang kalagayan ng isang puso na tumangging lumambot sa presensya ng Diyos, na tumangging sumunod sa kanyang mga utos, at patuloy na pinipili ang sariling kalooban, sariling ginhawa, at sariling paraan higit sa kanya. Isipin mo ang isang piraso ng luwad. Kung ito ay sariwa at mamasa-masa, madali itong hubugin ng potter sa anumang anyo na nais niya, maging isang magandang sisidlan o isang kapaki-pakinabang na gamit. Ngunit kung ito ay tuyo na at matigas, hindi mo ito mahuhubog. Kailangan itong basain, lumambot, at dumaan sa masinsinang proseso ng pagbabago para muli itong maging kapaki-pakinabang at mahubog. Ganoon din ang ating puso. Kapag ito ay tumitigas dahil sa paulit-ulit na pagsuway, pagtanggi sa pagsisisi, at pag-ignore sa mga paalala ng banal na espiritu, nagiging imposibleng makaranas ng tunay na pagbabago at kapatawaran. Ito ay parang isang pader na unti-unting itinatayo sa pagitan mo at ng Diyos, isang pader na ikaw mismo ang gumagawa sa bawat pagsuway. Ang Diyos ay laging handang magpatawad, ngunit ang pagtanggap ng kapatawaran ay nangangailangan ng isang puso na handang sumuko, lumambot, at tanggapin ang kanyang mga pahiwatig at gabay. Hindi siya sa pilitang papasok sa isang puso na matigas na isinara ang pinto, at nagpa siyang manatili sa sariling kagustuhan, gaano man ito kasakit o kasama. Ang pagpapalaya mula sa ganitong kalagayan ay nagsisimula sa isang pagnanais na lumambot, sa isang panalangin na, Panginoon, hubugin mo po ako ayon sa iyong kalooban. Alisin mo po ang puso kong bato at bigyan ako ng pusong laman na sensitibo sa iyong tinig. At ang panghuli, ang 7, ay ang kawalan ng kapatawaran is kapwa. Ito ay isa sa mga pinakamalaking balakid na madalas nating hindi napapansin, ngunit may matinding epekto sa ating espiritual na buhay at sa ating kakayahang makaranas ng kapatawaran mula sa Diyos. Narinig mo na ang mga salita ng Panginoon sa Mateo 6:14 sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga kasalanan ng ibang tao, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo patatawarin ang mga kasalanan ng ibang tao, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong mga kasalanan. Ang hindi pagpapatawad ay parang pag-inom ng lason at pag-asam na ang ibang tao ang mamatay. Hindi ba? Ito ay nagiging isang pader na hindi lang sa pagitan mo at ng taong nakasakit sa iyo, kundi isang malaking hadlang sa pagitan mo at ng Diyos. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong burahin ang sakit, o na kailangan mong kalimutan ang nangyari, o na kailangan mong makipagkaibigan muli sa kanila. Ibig sabihin nito, pinapakawalan mo ang galit, puot, hinanakit, at paghihiganti na bumibihag sa iyong puso at isipan, at hinahayaan mo ang Diyos na gumawa ng hustisya sa kanyang sariling paraan at panahon. Kapag pinipili nating magtanim ng galit at hinanakit sa ating puso, sinasarhan natin ang daluyan ng grasya ng Diyos na makapasok sa atin. Pinipigilan natin ang sarili nating makaranas ng tunay na kapatawaran at kalayaan, dahil hindi tayo handang magbigay nito sa iba, kahit sa loob lamang ng ating puso. Ang tunay na kalayaan ay nagsisimula kapag pinili nating magpatawad, hindi para sa kanila, kundi para sa ating sarili, upang mailabas mo ang bigat na dala-dala mo at matanggap mo ang buong grasya ng Diyos. Ito ay isang desisyon, isang regalo sa iyong sarili na magbukas ng pinto para sa healing at kapatawaran. Ang pag-unawa sa 7 balakid na ito ay mahalaga, hindi para tayo ay panghinaan ng loob, kundi para magkaroon tayo ng kaliwanagan sa kung ano ang tunay na pumipigil sa atin na maranasan ang buong kapatawaran ng Diyos. Ito ay hindi tungkol sa mga kasalanang hindi kayang patawarin ng Diyos. Tandaan mo ito aking kapatid, walang kasalanan na mas malaki kaysa sa kanyang pag-ibig at kapangyarihan. Ito ay tungkol sa mga kondisyon ng puso na naglalayo sa atin sa kanya,
na pumipigil day atin na tanggapin ang kanyang kapatawaran na laging nariyan, bukas para sa atin. Aking kaibigan, ang iyong puso ay ginawa para sa Diyos. Ang iyong kaluluwa ay nagnanais ng kanyang presensya. Hindi ka nilikha para mamuhay sa anino ng pagkakasala at pangamba, sa isang buhay na puno ng takot, pagdududa, at pagkasira. Ikaw ay nilikha para sa pag-asa, para sa pagbabago, para sa isang buhay na puno ng kanyang grasya, kapayapaan, at kagalakan. Paano natin masisira ang mga balakid na ito? Paano tayo tunay na makakatanggap ng kapatawaran at kapayapaan na iniaalay sa atin ng Diyos ng walang pasubali? Narito ang ilang simpleng ngunit malalim na hakbang na maaari mong simulan ngayon. Una, pagtanggap ng katotohanan pagkilala ay sarili ng pagpapakumbaba. Kilalanin mo kung alin sa mga balakid na ito ang pinakamatindi sa iyong puso at buhay. Magpakumbaba ka sa harap ng Diyos at aminin ang iyong kalagayan. Hindi mo kailangang magkunwari na malakas ka o itago ang iyong mga kahinaan at mga pagkukulang. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpekto, kundi ng tapat na puso na handang lumapit sa Kanya, tulad ng isang batang lumalapit sa kanyang ama. Ang pagkilala sa problema ang unang hakbang tungo sa paggaling at pagbabago. Minsan, mas mahirap tanggapin ang sarili nating mga pagkukulang kaysa humingi ng tawad. Ikalawa, lumabas kawalang pag-asa di iyakapin yan pananampalataya sa Diyos. Huwag mong paniwalaan ang kasinungalingan na huli na ang lahat para sa iyo. Ito ay isang bulong ng kaaway na naglalayong bihagin ka sa kadiliman at pagkasira. Hanggat humihina ka, may pag-asa. Hanggat bumubulong ang puso mo na hanapin siya, ang banal na espiritu ay gumagawa sa loob mo, nagtutulak sa iyo pabalik sa Kanya. Ang grasya ng Diyos ay hindi natatapos. Ito ay laging bago sa bawat umaga, at ang Kanyang pag-ibig ay mas malaki kaysa sa iyong pinakamalalim na kasalanan. Manampalataya ka na kahit anong nagawa mo, kayang-kaya kang patawarin ng Diyos, at may plano siya para sa iyo, isang plano na puno ng pag-asa at kinabukasan. Ikatlo, magdesisyong magbago gumawa ng konkretong hakbang tungo bagong buhay. Ang pagsisisi ay isang desisyon na lumiko sa ibang direksyon. Hindi lang ito paghingi ng tawad, kundi pagtalikod sa kasalanan at pagyakap sa Diyos. Simulan mong iwasan ang mga gawi, sitwasyon, o mga tao na nagtutulak sa iyo sa kasalanan. Hindi ito madali, ngunit hindi ka nag-iisa. Humingi ng tulong sa Diyos sa panalangin, at humanap ng mga taong pinagkakatiwalaan mo na makasuporta sa iyong paglalakbay sa pagbabago, mga taong magpapalakas ng iyong loob. Ito ay nangangailangan ng determinasyon, pangako, at isang matibay na desisyon na maging bago. Ika-4, magpatawad humingi ng kapatawaran lalo nakasakit na Kung mayroon kang hinanakit sa iba, palayain mo ito. Ito ay hindi para sa kanila, kundi para sa iyong sarili, upang mailabas mo ang bigat na iyan at maranasan ang kalayaan ng puso at isipan. Ito ay isang regalo ng kapayapaan na ibinibigay mo sa iyong sarili. Kung may nasaktan ka, lumapit ka at humingi ka ng tawad. Ito ay hindi lamang nagpapakita ng tunay na pagsisisi, kundi nagbubukas ng pinto sa paghilom ng mga relasyon at ng iyong sariling kaluluwa. Tandaan, hindi ka kailangang maging kaibigan sa taong iyong pinatawad, ngunit kailangan mong bitawan ang galit na kumakain sa iyong loob. At ika-5, manatili salita ng Diyos ay panalangin ng walang humpay. Ito ang iyong pagkain, ang iyong tubig, ang iyong ilaw sa espiritual na paglalakbay. Ito ang magpapanatiling malambot sa iyong puso at magbibigay ng lakas, karunungan, at direksyon sa iyong buhay. Ang salita ng Diyos ay parang tubig na nagpapalambot sa tigang na lupa, nagbibigay buhay at pag-asa sa mga tuyong espiritu. At ang panalangin ay ang iyong direkta at walang harang na linya sa Diyos, na nagbibigay ng pag-asa, kaaliwan, at karunungan na higit sa lahat. Ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa Diyos ang susi sa tunay na pagbabago at pagpapanatili ng kapatawaran at kapayapaan sa iyong puso. Huwag kang tumigil sa pananalangin, kahit pakiramdam mo ay hindi ka na niya pinakikinggan. Siya ay laging nariyan.
Aking kaibigan, hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Hindi ka kailanman magiging nag-iisa. Ang Diyos ay kasama mo sa bawat hakbang, sa bawat pagsubok, at sa bawat tagumpay. Hindi ka niya iiwan o pababayaan. Ang pinakamaganda sa iyong buhay ay darating pa, hindi pa ito ang katapusan ng iyong kwento. Ang iyong potensyal ay mas malaki kaysa sa iyong nakikita, at ikaw ay nilikha para sa isang pambihirang layunin, isang misyon na ikaw lamang ang makagagawa. Ang iyong kasaysayan ay hindi pa tapos. Ang bawat pagkakamali, ang bawat pagbagsak, ay maaaring maging stepping stone patungo sa mas malalim na relasyon sa Diyos, kung pahihintulutan mo siya na gumawa sa iyong buhay. Ikaw ay may halaga, may layunin at may kakayahang magbago. Manalig ka sa kanyang pag-ibig. Ngayon, itaas natin ang ating mga puso sa isang panalangin. Hayaan nating maging bukas ang ating kaluluwa sa presensya ng Diyos. Hayaan nating lumambot ang ating puso sa ilalim ng kanyang pag-ibig at kapatawaran. Ito ang iyong pagkakataon na bitawan ang anumang bigat. O, Amang Banal, Diyos ng walang hanggang pag-ibig at awa, lumalapit kami sa iyo ngayon na may mapagpakumbabang puso at bukas na espiritu. Salamat po, Panginoon, sa iyong walang sawang pag-ibig na pumupuno sa aming buhay, isang pag-ibig na higit sa anumang pagkakamali o kahinaan namin. Salamat po sa iyong banal na salita na nagbibigay sa amin ng kaliwanagan, karunungan, at pag-asa sa bawat araw. Maraming salamat po sa iyong banal na espiritu na laging kumakatok sa aming mga puso, nagpapaalala ng iyong kabutihan, at nagtutulak sa amin na lumapit sa iyo, nagbibigay sa amin ng kapangyarihang magsisi at magbago. Panginoon, kinikilala po namin ang aming mga kahinaan, ang aming mga pagkakasala, at ang mga balakid na minsan ay kami mismo ang lumilikha sa aming puso upang hindi namin matanggap ang iyong kapatawaran. Patawarin mo po kami, O Diyos, sa aming mababaw na pagsisisi na kulang sa tunay na pagbabago. Patawarin mo po kami sa aming pagmamataas na minsan ay inaabuso ang iyong grasya na nagbibigay ng lisensya sa kasalanan. Patawarin mo po kami sa aming pagmamatigas ng puso at sa anumang pagtanggi sa iyong banal na espiritu na nagsasara sa aming puso sa iyong katotohanan at pag-ibig. Patawarin mo po kami, O Diyos, kung kami ay nawalan ng pag-asa, at naniwala na ang aming mga kasalanan ay mas malaki kaysa sa iyong kapangyarihang magpatawad at mangarap ng pagbabago para sa amin. Linisin mo po kami sa aming pagtanggi sa katotohanan, sa aming mga maling paniniwala, at sa aming mga puso na tumigas dahil sa paulit-ulit na pagsuway. Higit sa lahat, tulungan mo po kaming magpatawad sa mga nakasakit sa amin, upang ang aming mga puso ay maging ganap na bukas din sa iyong walang hanggang kapatawaran at grasya. Ibigay mo po sa amin ang biyaya na magpatawad tulad ng pagpapatawad mo sa amin at makalaya sa bigat ng galit. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng pusong tapat, mapagpakumbaba at tunay na nagsisisi. Bigyan mo po kami ng lakas na talikuran ang kasalanan at yakapin ang iyong kalooban, na laging para sa aming ikabubuti, para sa aming tunay na kagalakan at kapayapaan. Gawin mo po kaming mga sisidlan ng iyong pag-ibig, kapayapaan, at kagalakan, upang kami ay maging ilaw sa sanlibutan, nagpapakita ng iyong kapangyarihang magbago ng buhay. Alisin mo po ang anumang bigat ng nakaraan, at palayain mo po kami mula sa anumang kadena ng pagkakasala, kahihiyan, at pagdududa na kumakapit sa amin. Pinapanalangin po namin ang iyong proteksyon sa bawat isa sa amin. Ingatan mo po kami mula sa mga panlilinlang ng kaaway at sa anumang masasamang impluensya na gustong ilayo kami sa iyo. Gabayan mo po kami sa bawat hakbang ng aming buhay, sa bawat desisyon na aming gagawin, at sa bawat landas na aming tatahakin. Punuin mo po kami ng iyong banal na espiritu, upang kami ay mamuhay ayon sa iyong kalooban at layunin para sa amin, na puno ng tapang at pananampalataya. Salamat po, Ama, sa iyong pagmamahal na walang hanggan. Salamat po sa iyong pagliligtas na nagbigay sa amin ng bagong buhay. Naniniwala po kami na sa iyo ay mayroon kaming tunay na kapatawaran, tunay na kalayaan, at tunay na buhay na walang hanggan.
Sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at Tagapagligtas, na siyang nagbigay ng kanyang buhay para sa aming kapatawaran at kaligtasan, kami po ay nagdarasal. Amen. Kung nakahanap ka ng pag-asa at pagbabago dito, mag-subscribe ka na at i-click ang bell para hindi mo makaligtaan ang susunod nating paglalakbay na magdadala sa atin sa mas malalim na pag-unawa sa ating pananampalataya at sa mga hakbang tungo sa isang buhay na puno ng layunin at kapayapaan. Malaki ang maitutulong mo sa atin sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like sa video na ito. Ito ay nagpapakita sa atin na ang mensaheng ito ay mahalaga sa iyo at kailangan pa natin ng mas marami pang ganitong nilalaman na makakatulong sa ating espiritual na paglago. Para sa mas malalim na pag-aaral kung paano tunay na makalaya mula sa pagkakasala at patuloy na lumakad sa kapatawaran at kapayapaan, panoorin mo itong video na lumalabas ngayon sa screen mo. I-click mo lang iyan at ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay tungo sa isang buhay na puno ng pagbabago at pag-asa na pinangunahan ng Diyos. At huwag mong kalilimutan, aking kaibigan, na i-share ang mensaheng ito sa mga mahal mo sa buhay, sa mga kaibigan, o sinumang alam mong nangangailangan din ng pag-asa at pagbabago. Maraming tao ang nangangailangan na marinig ang katotohanan na ang Diyos ay nagmamahal at nagpapatawad ng walang hanggan, at walang sinuman ang higit sa kanyang grasya. Tandaan mo, ikaw ay mahalaga, ikaw ay minamahal ng walang hanggan, at ang iyong Diyos ay laging nariyan para sa iyo, naghihintay na yakapin ka at gabayan. Hanggang sa muli nating pagkikita, patuloy kang magpakatibay at lumakad sa kanyang liwanag at pag-ibig.